You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Please open your Bible to Romans 12 verses 1 to 2. And sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Let's all pray. Lord, maraming salamat, God, for this afternoon. Thank you, God, for the reading of your word. Lord, ang panalangin namin, God, ay maging personal ka sa bawat isa sa amin. Lord, ano man yung mga bagay na gusto mong itama, ano man yung mga bagay, God, na gusto mong i-align sa buhay namin. Lord, allow us, God, to audibly hear your voice. And Lord, thank you, God. Bless us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, maaari na po tayong magsiupo. Pwede mo po bang ngitian yung katabi mo at sabihin mo sa kanya na mapalad ako dahil katabi kita ngayon. Ayan, so again po, on behalf of, first of all po, I just want to thank Pastor Lloyd for giving me the opportunity to preach the Word of God this afternoon. By the way, my name is Paulo. I am one of the pastors in Victory, and I'm currently pastoring our church in Bustos. So kung meron po kayong mga kamag-anak, kaibigan, kapamilya, or kaaway, okay, na nasa Bustos, so invite nyo lang po sila because we're having our 10 a.m. service sa Nesabel every Sunday. So papuntahin nyo lang po sila doon para pag na-meet nyo po sila, discipled na po sila. So magkabati na po kayo. So yun po, so ngayon po ay nasa serye pa rin po tayo ng pag-asa. So sino po sa inyo dito yung marami ka nang natututunan sa series natin na to? Ayan, so I believe no, lahat po tayo ay mas lalo nating nakikita na tunay na may pag-asa yung bawat isa sa atin. So ngayon po ay nasa ika-4 na linggo na tayo na pinag-uusapan po natin yung serye na ito. And pag tiningnan po natin, very timely na ito po yung mga bagay na pinag-uusapan natin na we're talking about hope. We're talking about pag-asa. Dahil pag tinignan po natin, yung mundo po natin ay punong-puno ng mga uncertainties. Okay, na maraming mga hindi magagandang bagay na patuloy na nangyayari. Okay, sa paligid po ng bawat isa sa atin. May mga ilan sa atin ay nakakaranas ng sakuna, may mga krisis, may mga personal losses tayo na nararanasan. Na may mga nawala ng trabaho, nawala ng mahal sa buhay, and a lot of times, kapag ito yung mga bagay na pinagdaraanan natin, palaging ang tanong natin, may pag-asa pa ba? Di ba parang pagka bigat ka na, pagka feeling natin, pasanan natin ang lahat na, Lord, may matatapos ba ang lahat ng ito? Na pagka nakakaraos mo lang sa isang problema, tas may darating na naman, Lord, kailan ba matatapos ang lahat ng ito? So parang kadalasan po, kapag may mga kabigatan na pinagdaraanan yung bawat isa sa atin, a lot of times, we question ang Panginoon. We question the promise of God. But you know what? Isang bagay na patuloy natin makikita na bilang isang mga Kristiyano, tayo po ay hindi exempted sa mga pagsubok. So ibig sabihin po, tayo ay daraan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Pero ang kagandahan po na habang dumadaan po tayo sa pagsubok, hindi po natin nagiging tanong na paano ba ako magpapatuloy? Hindi ba kadalasan pag may problema, ang tanong natin, Lord, paano ba ako magpapatuloy? Lord, ano ang gagawin ko sa mga bagay na ito? But you know what? Tayo po ay malinaw sa atin na kaya nating magpatuloy dahil alam natin ang sagot sa gitna ng mga problema. And that is the hope that God has given to all of us. Na yung pag-asa na patuloy po na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, may pag-asa? Okay, so kung katabi mo yung nililigawan mo, maybe yan na yung sagot ni Lord, may pag-asa ka daw. Okay, so di ba pag tiningnan po natin, may mga problema man po tayo na pinagdaraanan, pero alam po natin na may pag-asa kasi yung hope na meron tayo, it's not based on the circumstances. Okay, na hindi siya nakabase sa kung ano yung pinagdaraanan po natin, but the hope that we have, it is based on the unchanging promise of God. Na ito po yung maganda na nagbabago man yung lahat ng mga bagay sa paligid mo. Nawawala man, nauubusan ka man, nagkukulang man ang mga bagay na mayroon ka, pero isang sigurado, pangako ng Panginoon ay kailanman ay hindi magbabago. Na totoo
yung pangako na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So when we are talking about this, when we are talking about hope, a lot of times we have this question that where do people really anchor their hope? Saan ba talaga inaangkla ng mga tao, ng bawat isa sa atin, ang ating pananampalataya? You know what? People usually anchor their hopes first in their relationship. Na parang feeling nila, masaya ang buhay nila, punong-puno ng pag-asa, na-enjoy nila because they're enjoying their relationship with their family. Meron silang magagandang relasyon sa kanilang kaibigan. O maaaring they're enjoying yung relationship na meron sila with their partners. And a lot of times, we anchor our faith dun sa hope or yung career na meron tayo. Okay na yung position, yung success na mayroon yung bawat isa sa atin. Hindi, may pag-asa kasi nakakuha ko ng 1.001 na average ko this semester. Na may pag-asa kasi na-promote ako ngayon. Na parang kadalasan, dito po natin binabase yung hope natin. Or we're saying na may pag-asa kasi na-elect yung binoto ko na leader ng aming government. Na di ba kadalasan we anchor everything to those things? Dahil natalo yung binoto mo, parang feeling mo, wala na talagang pag-asang Pilipinas. Hindi pa rin naging matalino ang mga tao. Di ba kadalasan ganun yung mga lumalabas po sa bibig po natin? But let me tell you this. Okay, sana po yung bawat isa sa atin, ang goal natin ay hindi natin i-anchor yung faith natin sa relasyon, sa success, sa power, sa material things na mayroon tayo, or even to the people around us. But we anchor our faith to the unchanging promise of God. Because biblical hope is anchored to God's unchanging character and promise, offering a more secure and lasting foundation. You know, di ba maganda at masarap sa pakinamdam na kahit na dumaraan po tayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay natin, mananatili pa rin tayong nakatayo. Na kahit na parang bigat ka na, kahit na parang hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, pero confidently you're standing kasi alam mo kung ano yung pangako ng Panginoon. Dahil alam mo na may gagawin ang Diyos sa iyong kalagitnaan. Kaya lagi po nating tatandaan, anuman yung sitwasyon ng buhay po ng bawat isa sa atin, palaging mayroong pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, mayroong pag-asa. Okay, paulit-ulit po natin, nire-remind yung katabi natin kasi tayo po ay makakalimutin. Okay, tayo po ay lagi natin nakakalimutan yung promise ni God, kung ano yung mga bagay na kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. That's why it's good to be reminded that there are people who would always remind us of the promise of God to all of us. So anuman ang nangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin, it's not the end of our story. Nahihirapan ka man ngayon. Okay, ano man yung mga kabigatan na mayroon ka, it's not the end of your story. Dahil sigurado na may gagawin ang Diyos sa inyong buhay. So paano po ba natin malalaman kung ang pag-asa ng isang tao ay totoo? Paano ba natin masasabi na yung pag-asa na sinasabi ng katabi mo, ng kaibigan mo, ng magulang mo ay totoo? So masasabi po natin na ito po ay totoo kapag ka po ito ay hindi sa salita lamang. Na nakikita po natin na sa kabila ng mga bagay na dumaraan sa kanyang buhay ay nanatili siyang nakatayo. Naninindigan at pinanghahawakan ang pangako na ibinigay ng ating Panginoon. So kaya po ngayong araw, maganda po yung pag-uusapan natin. Because we will be talking about Romans 12. Na kung saan ito po yung tinuturo ni Paul kung paano po ba mamuhay ang isang Kristiyano. Na maaaring tayo po ay may iba't iba tayong pamamaraan kung paano natin gustong mamuhay. Pero bilang mga taong puspos ng pag-asa, tayo po ay namumuhay base sa ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya maganda po na yung mga pinag-usapan po natin before, nakita natin na yung reality kung gaano natin kailangan ng Savior. Na tayo po ay makasalanan. Nakita po natin kung paano tayo hinuhubog ng Panginoon sa gitna ng mga pagsubok sa buhay natin. And also God has given us something to look forward to. Na kahit na nahihirapan ka man ngayon, there's greater things waiting for all of us. That God is going to restore everything. Na kapag sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo,
He's gonna restore everything. So that's why si Apostle Paul, he wrote to the Romans. And he was writing to the church made up ng Jews at saka Gentiles. So ibig sabihin yung audience po ni Apostle Paul during this time ay yung dalawang grupo ng tao na may iba't ibang mga magkaibang background. Okay, na iba po yung mga pinaniniwalahan nila, na iba yung mga practices na mayroon sila. And that's why there's actually disagreement and confusion inside the church. And on top of it, yung mga tao ni nananampalataya, they're also experiencing persecution. So imaginein po natin, maganda na, ito na yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. The disciples, they were actually preaching the Word of God, and yet, the people are being persecuted. Okay, na sila po ay inuusig at sila po ay pinahihirapan dahil sa pananampalataya na mayroon sila. And pag tiningnan po natin at that time, yung Rome po, it was the powerful empire in the world. Okay, na yung Rome po, ito po yung makapangyarihan. Okay, so parang yung mga tao siguro pinangingilagan ito. Because during that time, na yes, kahit na makapangyarihan po yung Rome, but people cared more about themselves. Na-imagine po na yung mga tao po dyan ay makasarili. Na even they are powerful, the life in Rome was harsh. Na makapangyarihan nga sila, parang halos nasa kanila yung lahat, pero mahirap yung buhay na mayroon sila. Because the people during that time, they were selfish. Okay, sila po ay makasarili. Na ang iniisip lamang po nila ay yung sarili nila. They care about the power, the pride, and the success. Because the world taught them to protect themselves. At the same time, to fight for their rights and look down the weak. Na kaya di ba yung mga mahihina, kinatatakutan nila yung mga Roman soldiers. Na kinatatakutan nila every time na meron sila ma-encounter na mga Romano. It's all because they tried to look down yung mga mahihina. And that's why yung message ni Paul in Romans 12 was so different. Na kung yung mga Romans, ang mga ginagawa po nila, they're looking down to people, na parang they persecute, ang ine-exercise nila yung pride and everything. Pero yung tinuturo ni Apostle Paul during this time sa mga tao, that he was saying that don't live like the world. Okay, na wag kayong mamuhay ng katulad ng sa mundo, but be transformed. Let God change the way you think and live. So ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa mga mananampalataya during this time. Na wag nyo silang gayahin. Wag nyo silang sundan. Okay, but ang goal natin is to change the way you think and how you live. That instead of being selfish, Paul called them to live like Jesus. Na ito po yung yung encouragement sa kanila ni Paul, na kahit na ito yung mga bagay na ginagawa nila, but because you understood that the gospel has been preached to you, yung goal natin ay hindi natin kopyahin kung ano yung meron ng mundo. But ang goal natin is to follow the example of Jesus Christ. That's why in Romans 12, Paul gives us a very different picture ng gusto pong ipagawa ni Apostle Paul. He calls us to love that is genuine, humble, and strong enough to overcome evil. Na yung love po na tinutukoy po dito ni Apostle Paul is not just based on emotion. Yung love na hindi based sa convenience, but love that is fueled by hope. Kasi naunawaan na ng mga tao na despite of their brokenness, the sinfulness, ito yung ginawa ng Panginoon. That they have been renewed, restored, and they were made victorious. But before we talk about it and how to love like that, so we need to understand why and where the strength comes from. Because without the right fuel, your love will burn out. Na kapag po hindi natin alam kung para kanino at bakit ba natin to ginagawa, mapapagod po tayo. Na parang kung hindi mo alam kung para kanino ka bumabangon, parang tatamarin ka na lang na gumising. Diba, pagka may problema tayo, dahil alam natin na mayroong hinuhubog ang Panginoon sa bawat isa sa atin, kaya pa rin nating tumayo. Even if the people around you try to persecute you,
Parang i-judge ka man nila dahil sa paniniwalaan mo, pero mananatili kang nakatayo. Kasi alam mo na ang Panginoon ay sasamahan ka sa bawat pagsubok ng iyong buhay. So ano po ba yung mga bagay that we can learn from the scripture that we read? Una po is yung hope fuels transform lives. So sinabi po dito sa verse 1, sabi po dyan, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So makikita natin dito na si Apostle Paul, he begs for Christians to live a certain way in light of what God did for them. Na sinabihan po niya yung mga tao na I appeal to you, brothers, by the mercies of God. Na ito yung mga bagay na kinakailangan natin gawin, that he urges the believers to offer themselves, their bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So ano po ba yung sinasabi ni Apostle Paul dito na when we offer our body as a living sacrifice? It means that we offer our whole being to God. That we are offering our whole being to God, yung action, the choices that we make. Na hindi lang po yung sarili po natin. It's not just our physical body, but even the actions and the choices that we make in life. Because when we are saying that we're offering our body as a living sacrifice, it means that it's all about living every day for God. That we will just live every day for God. Na kung yung mga Romans po ay sanay po sila na mamumuhay lang para sa sarili po nila, pero yung appeal ni Paul, yung sinasabi po niya, but I appeal to you that you have to offer your body as a living sacrifice. So it means yung goal po natin that every day, we are living it for God. Na hindi lang po during worship service. Na hindi lang during Sunday na, Lord, I'm gonna offer my body as a living sacrifice. Pero pagdating ng Monday to Saturday, iba po ang buhay natin. Di ba kapag nasa church, we can say na holy, holy, holy. Pero kapag nasa bahay, iba't ibang mga lengguwahe ang lumalabas sa ating mga bibig. Okay, so yung goal po natin when we say we offer our bodies as a living sacrifice, lahat po ng mga bagay na ginagawa po natin, we offer it to God, that we glorify God. Because this is our true and proper worship. Not just singing, but living daily for God. So it means that we are surrendering our whole lives to Him in response to His mercy. So when we do this because our mercy is shown to us by God. So nakita po natin na kung gaano po yung habag na in-extend po sa atin ng ating Panginoon. That we're all saved because of the grace of God. And you know, when we embrace the hope that we have in Jesus Christ, it empowers us to trust our lives to Him completely. Na kapag po lubos po nating naunawaan at niyakap po natin yung pag-asa na mayroon po tayo sa ating Panginoon, mas patuloy tayong magtitiwala sa ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. And sinabi sa verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Paul is saying here, do not be conformed to this world. Na ito po ay isang paalala, isang warning ni Paul na sa bawat isa sa mananampalataya na wag po nilang kopyahin. Sa ibang translation, sinasabi doon, do not copy. So ibig sabihin, sanay tayo kasi, di ba, na pag nakita natin na sikat, gagayahin natin. Di ba, yung naging sikat yung beanie, yung mga suot mo, pambini na din. Yeah, pag K-pop, nung sumusbong yung K-pop, nakapang K-pop din ang attire mo. So sanay tayo na kinokopya natin kung ano yung mga trend, mga bagay na nangyayari sa paligid po natin, sa mundo natin. Pero ito po, isang magandang paalala ni Paul na warning niya sa mga mananampalataya na huwag po nilang gayahin yung mga bagay na nakaugalian na nangyayari sa paligid po nila. But yung mga believers po were urged not to love the world or anything in it.
Kasi mas valuable sa mga tao yung success. Mas valuable sa mga Romans yung ano nila, yung power, yung authority na mayroon sila. So that's why Paul is saying to the believers, huwag niyong gayahin yung mga bagay na ito. Dahil iba ang tinuturo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Because God is teaching us how to be selfless. Nasanay yung mga tao that they just love themselves. Pero iba yung tinuturo ng Biblia na tinuturuan tayo ng Biblia to love unconditionally. Okay, na magmahal po na hindi po uunahin yung sarili po natin. And also, it was said there that, but be transformed by the renewal of your mind. So transformation here implies a fundamental change in our character and conduct. So ibig sabihin, kung hindi po natin kinokopya yung mga bagay na nangyayari sa mundo, na mga bagay po na usually ay nakikita natin sa mundo, dapat po ay may transformation din sa buhay natin. Dapat nagbabago po yung karakter mo. Dapat nababago kung paano tayo mag-react sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Dapat nagbabago kung paano natin tinitingnan yung bawat pagsubok na mayroon yung bawat isa sa atin. Nagbabago kasi nauunawaan natin yung pangako ng Panginoon at yung bagay na ginawa niya para sa bawat isa sa atin. So renewing the mind involves immersing oneself in Scripture. So kung dati ay babad tayo sa TikTok, babad tayo sa Netflix, babad ka sa Disney Plus, okay, na yung mga short reels ang lagi mong sinusundan. So dapat po, tayo po ay, when we are saying that we are renewing our mind and we're allowing to be transformed by God, so yung goal po natin, we immerse ourselves to the Word of God. We read the Bible. We pray. And we ask the guidance of the Holy Spirit. Na kasi di ba sanay tayo na magdidesisyon sa sarili natin. Pero yung goal po natin that when we immerse ourselves to the presence of God, to the Word of God, so yung goal po natin is to partner with God sa mga bagay po na nagagawin natin. And remember that when we are fueled by hope, it strengthens us to reject the pattern of this world and empowers us to live fully for God. So ito po yung yung implications nito sa buhay natin. When we are fueled by hope, mas lalo po nitong pinagtitibay yung bawat isa sa atin to say no to whatever the things that this world offers that will lead us to compromise. Pangalawang bagay is hope fuels selfless service. Na makikita natin dito yung humble service in the body of Christ. In verse 3, it says here, for by grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he thought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. So it's a powerful reminder of Paul because it emphasizes that our hope in God keeps us humble. Dahil alam po natin na hindi naman natin kayang iligtas yung sarili natin. Na hindi naman natin kayang hindi naman tayo yung nag-save sa atin na from drowning dahil sa mga kasalanan na mayroon tayo. So hindi po tayo wala tayong kakayahan para iligtas ang ating mga sarili. Pero dahil naunawaan natin yung ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin, it keeps us humble. Na makikita talaga natin na, Lord, whatever the things that I have, hindi ko ito ibabrag. Na hindi ko ito ipagmamayabang na, for example, yung music team natin. Hindi magaling kasi kung kumanta, kaya I can lead people to worship. Na parang maganda yung ngiti ko, kaya linggo-linggo, madaming mga tao ang uma-attend sa church. Na it doesn't mean na parang you excel in that gifting. Parang aangat na yung paa natin sa lupa. But all the more, we will keep ourselves in humility. Na mas lalo po tayong magpapakumbaba. Dahil alam po natin na ito po ay dahil sa grasya po ng Panginoon. That we don't boast or compare because we know that our value and gifts come from Him. And this humility is the foundation of selfless service. And in verse 4 to 5, it says here,
For as in one body, we have many members, and the members do not have the same function. So we, though many, are one body in Christ and individually members one of another. So the body is made up of many parts, and each with different function, but all are essential. So ibig sabihin yung mga kasamaan po natin, that we could serve in humility dahil wala po sa atin yung crab mentality. Okay, na dahil nag-excel siya, magaling siya, hihilahin mo, nasisirahan mo sa team leader mo, naku, kasi kandiyo yan eh. Ito yung mga ginagawa niyan eh. Lagi kasi nakadikit kay team leader yan, kaya laging ganyan ang mga ginagawa niyan. So hindi po tayo ganon. Hindi po natin hinihila pababa yung bawat isa, pero we're still in that posture of humility kasi naintindihan natin na yung bawat isa sa atin, we play a different roles that could be beneficial in advancing the kingdom of God. Na yung bawat isa po sa atin ay mayroon mahalagang gampanin. Because hope in God's plan help us appreciate others' role without envy, fostering cooperation and love. So ito po yung goal natin. As one body of Christ, kapag po fuel po tayo ng hope, we could do that selfless service. And when we serve, we appreciate one another. We build up one another. Na hindi yung pag nagkamali siya, sinasabi ko na nga ba hindi mo kakayanin eh. Na pero yung goal natin is how we could build up one another. How we could cooperate and how we could be an extension of the love of God to the people around us. So meaning to say, yung goal po natin is for us to be united and use whatever the giftings that we have for the glory of God. And in verse 6 to 8, it says here, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them, if prophecy in proportion to our faith, if service in our serving, the one who teaches in his teaching, and the one who exhorts in his exhortation, and the one who contributes in generosity, and the one who leads with zeal, and the one who does act of mercy with cheerfulness. So every believer has unique gifts. Na yung bawat isa po sa atin ay meron po tayong dineposit ang Panginoon sa bawat isa sa atin. But many times, na sana po yung bawat isa sa atin, ang goal natin is to generously, at the same time faithfully, use whatever the gifts that God has given to all of us. Because at the end of the day, yung goal po natin is for us to be able to understand that whatever the giftings that we have, this is not for our own glory, but it should be used in the building of the church and to encourage the people around us. So we have to remember that when we hope firmly in God's promises, we serve without selfishness or pride because we know that our identity and reward are secure in Him. Now we could appreciate one another. Now we can just enjoy and faithfully do yung ginagawa natin kasi at the end of the day, we do it with an audience of one. Na ginagawa po natin to not because we want to please our pastor, your team leader, your coordinators, but ang goal po natin is we want to please God. And last thing, hope fuels a love that is genuine and active. So ito ay pinapakita po ni Apostle Paul that this is the mark of a true Christian. Ito po yung selyo o markahan ng isang totoong Kristiyano. So ito po yung perfect moment na i-assess po natin yung sarili natin. Totoong Kristiyano ba ako? So ano po ba yung sinasabi po ng Biblia ng mark of a true Christian? It says in verse 9, let love be genuine. Abhor what is evil, hold fast to what is good. Paul highlights here na yung love po natin must be genuine. So kapag po binasa natin sa ibang translation, na yung pagmamahal daw po natin ay dapat daw po walang halong hypocrisy. Okay, na walang halong pagpapanggap. Kasi kapag daw po yung may halong pagpapanggap, then it means it's not a true love at all. Na hindi ka po totoong nagmamahal. Kung may kondisyon at may halong pagpapanggap. So kaya po sinasabi po ni Apostle Paul, dahil naunawaan nyo na kung ano ang ginawa ng Panginoon sa inyo, dahil you have that hope,
that God is going to restore everything when He returned. And because you are fueled with hope, you can love the people around us genuinely. Parang you can love the people around you genuinely. But many times, makikita po natin that this is the challenge for all of us. What people call love in the church is mixed with selfish motives or pretending. Na meron po tayong mga personal agenda kung bakit natin minamahal yung mga kasamahan natin sa simbahan. Ay, hindi lalapit ako, kukonek ako sa kanya, magiging friend niya ako kasi para dun sa business niya, mapasok ako. Parang I have that favor na pagpasok ko pa lang ng simbahan, meron na siya agad na reserve na upuan para sa akin. Walang pwedeng umupo sa upuan na to kundi ako lang. So sometimes parang di ba we tend to love the people around us because of the selfish motives na mayroon tayo. But what Paul is saying here, that our love for one another, it should be genuine. Ito po ay dapat na totoo. That's why Paul begins with a call to genuine love, not performative or not selective, but a love that is real. Yung love na totoo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nagmamahal ba talaga yan ng totoo. And so in verse 10, it says here, love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. So what amazing about Apostle Paul, what is giving is not an abstract principle. Na hindi po yung sinasabi niya kung paano ba natin i-model, i-demonstrate yung pagmamahal natin sa bawat isa. It's not something na abstract na parang mahihirapan tayo na maintindihan. But what Paul is actually saying here on how we could genuinely show our love to the people around us, yung parang ang goal po natin is when we treat the people around us, we are treating them as if they're part of our family. Natatratuhin po natin na parte ng pamilya natin yung bawat isa. Yung mga tao sa paligid natin, kung ang mga Romano ay sanay sila na makasarili sila, inuuna lang ang sarili. Pero dahil po tayo, alam natin that we're treating one another as if they're part of our family, we're taking care of them. Okay, na tinutulungan po natin sila, na iniingatan natin yung bawat isa. We honor each other and we build each others up. Na kapag po may mga pagkakamali, hindi po natin tinatantusan. Okay na, nakakalima ka na, ha? Pang-anim mo na yan, nanggigigil na talaga ako sa'yo. Di ba, sinasabi po dito, kapag nagkamali, magpatawad tayo. Okay na, hindi po tayo nagkikip ng any records of wrong, pero tinutulungan po natin yung bawat isa na ma-overcome yung mga bagay po na pinagdaraanan nila, at the same time, to help them na maitama kung ano man yung mga pagkakamali na mayroon sila. At the same time, we have compassion for the hurting. Na kapag nahihirapan at nasasaktan yung mga kasama natin, hindi natin unang naiisip, deserve mo yan. Di ba kasi sanay tayo dun eh. Na kapag may nakita tayo, nainis tayo dun sa tao na to, sasabihin natin, nasa isip natin, deserve mo yan, masama ka kasing tao. Buti nga sa'yo. Pero po iba po yung tinuturo po sa atin ng Biblia that we have to be compassionate with one another. Na ang goal po natin ay na kung paano pa rin tayo magiging instrumento ng ating Panginoon. At the same time, we forgive those people who offended us. Na dapat ay handa po tayong magpatawad. Na hindi masisira po yung relasyon na mayroon ka
sa kasamahan mo sa pananampalataya dahil sa isang pagkakamali. Pero yung goal po natin is to help one another be restored, at the same time to reconcile with one another. Na pag tiningnan po natin, masasabi natin na hibang ba si Apostle Paul sa mga sinasabi niya? Kasi nung sinusulat to ni Apostle Paul, he was not actually in the place of comfort. Na hindi naman masaya yung pinagdaraanan niya. Na hindi naman parang pa-chill-chill lang siya, na enjoy niya yung buhay na mayroon siya. Pero nasa punto po siya na yung mga Kristiyano ay pinahihirapan. Na yung mga Kristiyano ay pinagtatawanan. Na yung mga Kristiyano ay pinapapatay. Na yung mga Kristiyano ay pinapakulong dahil sa kanilang paniniwala. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul, bless them and pray for them. Na ang mundo sinasabi sa atin na huwag ka nang maniwala dyan, hallelujah, praise the Lord, amen ka pa, wala namang nangyayari sa buhay mo. Mababayaran ba ng utang yung pananampalataya mo? Mapopromote ka ba dahil dyan sa pa-Bible mo? Na parang di ba the people around us will lead us to compromise, to settle for something that's less. Pero sinasabi sa atin ni Apostle Paul, in the middle of mocking, in the middle of persecution, in the middle of trials and challenges, bless the people and pray for them. Panalangin pa rin po natin sila. Because hope moves us from selfishness to selflessness. And from defensiveness to generosity. So ito po yung ninanais po ng Panginoon, na mag-respond po tayo. Na pag tiningnan po natin that even the sermon of Jesus Christ on the Mount, sinabi po doon, di ba kapag pinersecute ka, you have to bless them. Kapag sinampal ka, ibigay mo pa yung kaliwa mo. Kung sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa mo. So imaginein po natin, ito po yung tinuturo po sa atin ng Biblia. Not because the Lord wanted all of us na parang pinapower trip tayo ng Panginoon. But because God wanted all of us to go through this, because at the end of it, there's something greater waiting for all of us. Because our reward is Jesus Christ Himself. Ang Panginoon po yung magsisilbing reward ng bawat isa sa atin. So by doing this, kapag po ito po yung mga bagay na ginawa po natin, na that we pray and we bless the people who persecute and mock us, we overcome evil with good. Grabe po, no? Hindi kailanman po talaga ay hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Di ba meron na po ba kayong mga napanood na mga teleserye, yung mga superheroes na mga napanood po natin? Wala, sa dulo pa rin nananalo ang kabutihan sa kasamaan. So ito din po sana, yung patuloy po natin gawin na hindi na natin kailangan hintayin pa yung dulo, ngayon pa lang. Okay, na i-overcome na po natin yung evil by doing good to the people around us. Sabi po sa verse 17, repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, and I will repay, says the Lord. So di ba kadalasan, kapag may mga bagay, may mga tao po, sa buhay po natin na nakagawa sa atin ng mali, ang default na response natin ay maghihiganti tayo. Di ba nasa isip natin, tikman mo ang higanti ng isang taong inapi. Di ba, yun yung mga nasa agad natin, default na naiisip po natin. Pero sinasabi po dito, kapag inapi ka, sinaktan ka man ng mga tao sa paligid mo, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Dahil at the end of the day, ang laban ay nasa ating Panginoon. Siya pa rin po yung righteous judge na mayroon tayo. So, ibig sabihin, hindi po natin kinakailangan ilagay sa yung batas, okay, yung consequence ng lahat ng bagay sa ating mga kamay. Ang goal po natin is to leave everything to God.
And in verse 20, to the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So Paul closes this section by challenging us to go one step further. Not avoiding evil, but actively defeating it with goodness. Na hindi mo po iiwasan. Na kapag habang ginagawan ka niya ng masama, patuloy mo siyang ginagawa ng kabutihan. Na habang pinapersecute ka ng mga tao sa paligid mo, nasa opisina mo, parang lahat sila ay hinahadlangan yung promotion mo, na parang hindi ka mabigyan ng right benefits na para sa iyo, kahit na parang nagbubulag-bulagan sila, hinahadlangan nila ang mga bagay na ito. Your goal is to bless them and to pray for them. Kahit na yung mga kaibigan mo, parang kinakancel ka na nila. Na sinasabi nila sa iyo na hindi ka na parte ng grupo na ito kasi hindi mo kayang sumabay sa mga inuman, sa mga bisyo na mayroon kami, so hindi ka na part ng grupo na ito. You still bless them. You pray for them. And you wait until such time that God will move. Na parang minsan kasi naiisip natin, mga halangang kaluluwa ninyo. Di ba, parang iyon agad yung mga naiisip natin, di ba? Na parang nagre-repay agad tayo ng kasamaan sa kanila. Pero sinasabi po dito, instead of us repaying them with evil, repay them by doing good. Na pag pinagpe-pray mo na sila, nasa una man parang pangit man yung mga prayers na lumalabas sa kanila, pero habang nagpe-pray ka, di ba tinatama ni Lord yung puso mo? Kaya mahalaga na sinasabi dito, that we immerse ourselves in the Word of God. That in prayer, we partner with the Holy Spirit para po yung banal na Espiritu po ay patuloy na tutulungan yung bawat isa sa atin. In the Roman world, revenge was normal. Na normal lang po sa kanila yung paghihiganti. Retaliation was expected. But Paul says, don't play by the world rules. Play by the kingdom rules. Na wag mong gayahin kung ano yung sinasabi ng mundo. Ang gamitin mong paraan ay ang kapamaraanan na sinasabi ng Panginoon. The world says, get even. Maghiganti ka. Payback. Revenge. But Jesus says, love your enemies. Kaya po sinasabi po ni Apostle Paul dito, let your love be genuine. Let your love be authentic. Na yung pagmamahal na mayroon po tayo, it should be a love without any hypocrisy. Because overcoming evil with good is the ultimate fruit of a hope-fueled, transformed life. As we end, yung question po sa bawat isa sa atin, is there someone who has wronged you or hurt you? Meron po bang nakagawa ng mali sa'yo o nakasakit sa'yo? I hope that rather than withdrawing bitterness or maghiganti po sa kanila, let's ask God na, Lord, how can I respond with kindness? Lord, paano ba ako magre-respond sa pagkakamali na nagawa sa akin ng tao sa paligid ko na alam ko na ma-honor pa rin kita? You know, pag tiningnan po natin, that the heart of Romans 12 is not just a list of things to do. Pero yung puso po nito na sinulat po ni Apostle Paul, it's a call to be transformed by God's mercy through Jesus Christ. Kaya po sinimulan ni Apostle Paul ito na isulat na in view of God's mercy, that offer your whole life to God. Bakit po? Bakit po sa tingin natin ay dito po sinimulan po ni Apostle Paul na that we have to offer our body in view of God's mercy? It's all because Jesus gave His whole life for you. Kaya po si Apostle Paul, he's encouraging the people, he's urging the people that we have to offer our body as a living sacrifice.
na i-offer po natin yung buong-buo po natin sa ating Panginoon. It's all because He understood that Jesus offered His whole life for all of us. Na ibinigay ng Panginoon yung buong-buong buhay niya para sa bawat isa sa atin. He left the place of glory to be mocked, to be persecuted by the people that He created. But instead of, Lord, sabihin niya sa God the Father, na-cancel na lang natin yung mission, matitigas ang ulo ng mga tao. Pero hindi po siya umatras. Nagpatuloy po siya because His goal is to offer His life so that the humanity would be saved. Now, that we can love the people around us, that we can be genuine on how we relate to the people around us, because we understood that God loved us even when we are unlovable. When we were unlovable, minahal po tayo ng Panginoon na yung mga panahon na miski pamilya mo, sinusuka ka na, pero pinipilit ka pa rin mahalin ng Diyos. Pinili kang mahalin ng Diyos. Na yung moment na parang patapon na yung buhay mo, pero pinili ng Panginoon na ipakita ang pagmamahal niya sa'yo by redeeming you through dying on the cross. That He humbled Himself even when He had every right to be exalted. Na iniwan niya yung place of honor, the place of glory for someone like us. Kapag tinignan natin, Lord, deserve ko ba yung ginawa mo? A lot of times that we could say, Lord, how unworthy I am. Lord, I don't actually deserve that kind of love. You know, even Jesus Christ, that He overcame evil not by fighting back, but by dying on the cross, and through that, He defeated even the sin and death. Maaring ngayon, marami tayong tinitingnan. Sa mundo, sa mga tao, influential people na mga kakilala po natin. We're placing our hope to our government leaders, to those people who are in high authority. But my prayer for all of us, that let our hope be fueled by the finished work of Jesus Christ on the cross. Because Jesus is our model. Jesus is our motivation. And Jesus is our only hope. May pag-asa. Na kahit na parang sa tingin mo, nagkamali hata ang taong bayan sa kanilang binoto, may pag-asa kasi hindi naman leaders ng government natin yung pag-asa ng bayan, because it is still God who is still the hope of this country, of this nation. Kaya sinasabi po sa Biblia na mapalad ang bansang si Yahweh ang Panginoon. Na alam po natin na may pag-asa dahil ang bawat laban, ang bawat kadiliman, ang bawat paghihirap, ang bawat sakit, ang bawat kabigatan na mayroon yung bawat isa sa atin, ito ay naipanalo na ng ating Panginoon. Matagumpay ka na. Kung ikaw ngayon ay nahihirapan, kung ikaw ngayon ay pinapersecute, kung ikaw ngayon ay nagdurusa dahil sa sakit na mayroon ka, and the people around you are saying na wala ka ng pag-asa. Kung ikaw ngayon ay nasa punto ng buhay mo na parang feeling mo na, Lord, hindi na ako makakawala sa bisyo ko. Lord, hindi ko na maiiwasan ng alak, hindi ko na maiiwasan ng sigarilyo, hindi ko na maiiwasan ng pambababae, hindi ko na maiiwasan ng sugal, pero sinasabi ng Panginoon sa iyo, as you understand the love of God, as you understand the finished work of Jesus Christ on the cross, mayroong pag-asa that you can be set free, that you can be victorious, that you can live the life that God has promised you. Because you are more than conquerors. And when we truly understand what Jesus has done for us, na hindi parang pilit lang yung pagmamahal natin sa mga tao sa paligid natin, but we will all be changed from the inside out. Because God
He will renew our mind. He will shape our heart. At the same time, He will empower us to live a life that doesn't blend into this world, but stands out in love, humility, and grace. You know, kapag mahirap ng magmahal, sino po dito yung pagod ka lang magmahal? Kapag ka mahirap lang magmahal, parang paulit-ulit ka na lang nagsasakripisyo. Paulit-ulit ka na lang nahihirapan. Balik ka lang kay Jesus. Balik ka lang kay Lord. We don't need to run to someone else. Just go directly to God. Dahil ang Diyos, siya ang pag-ibig. Dahil sa Diyos, may pag-asa. Dahil sa Diyos, makikita po natin ang katagumpayan ng buhay na mayroon ang bawat isa sa atin. So when the world tells us to protect yourself and think only of your own good, remember that Jesus gave everything for your good. And now, in response to His mercy, we give ourselves fully to Him. We live differently. We love sincerely. Totoo na po yung pagmamahal na ibibigay po natin sa mga tao sa paligid natin. Kahit na hindi natin sila maintindihan. But still, we will love them genuinely. And we will overcome evil with good because we are fueled by the hope of the promise of Jesus Christ for all of us. Can I just invite everyone to stand and as we pray? Lord, maraming salamat, God, sa pagkakataon that you have given to all of us to worship you, at the same time to hear, God, your message, God, for all of us, God, this afternoon. Lord, alam mo kung ano yung tunay na kondisyon ng aming mga puso. Lord, alam mo kung ano yung mga iniiyak namin gabi-gabi. Lord, alam mo kung ano yung kabigatan na mayroon kami. Lord, alam mo yung hirap na dala ng bawat isa sa amin. Lord, alam mo po, Panginoon, yung mga kasalanan na mayroon kami that still haunts us. Pero God, salamat dahil alam po namin, Panginoon, na sa gitna ng mga bagay na aming pinagdaraanan, binigyan mo ng pag-asa ang bawat isa sa amin. Lord, na hindi mo lang binigay yung pag-asa. You have assured all of us na ang bawat laban na mayroon ng bawat isa sa amin, ito ay laban na naipanalo na napagtagumpayan na. Lord, kaya makikita po namin, Panginoon, na we can wake up in the morning, God, with gratitude, God, na may kapayapaan ng aming mga puso because you have won everything, God, for all of us. Lord, yung sakit na nahihirapan kami araw-araw, Lord, today, God, we're saying, God, that we are receiving healing. Lord, we receive that healing. Lord, na parang yung relasyon na seems to be toxic, God, sa bawat isa sa amin. Lord, today, God, we're saying, God, that you are restoring that relationship. Lord, that you're removing the hatred, that you're removing the bitterness. Lord, that you're removing all the unforgiveness, God, na mayroon yung puso namin towards one another. Because, God, today, you're letting us start this brand new day with a renewed heart, with a renewed spirit. Dahil po alam namin, Panginoon, that what you have demonstrated to all of us, it is something that is so genuine, that is so selfless, and that's why we could also extend it to the people around us. And Lord, today, as we worship you, Lord, yung puso namin ay punong-puno lang ng pasasalamat dahil alam namin na ang bawat isa sa amin ay matagumpay na. Lord, pupurihin, dadakilain namin ang iyong banal na pangalan dahil alam po namin, Panginoon, na patuloy kang mananatiling mabuti, na patuloy kang mananatiling tapat, at patuloy kang mananatiling dakila sa aming mga buhay. Lord, we worship your holy name. In Jesus' name, amen and amen. Let's all worship God. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast.
Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.